Sa dami ng lugar na pwede kong pagtrabahuhan dito sa Japan, dito ako napunta. Dito, umaabot ng 0 to negative 10 degrees yung lamig, pero dahil patagal ng patagal, nasanay na rin yung katawan ko. Sa totoo lang, nakakamiss din talaga sa Pilipinas. Pero para sa tulad ko na isang mekaniko, mas maabot ko yung mga pangarap ko dito. Dito sa lugar ko, tahimik, puro kumpanya, puro factory, puro bundok. Wala masyadong tao kaya naisip ko itong payapa na lugar na to gamitin ko para mag-focus sa trabaho, sa craft na ginagawa ko at sa mga videos na sinishare ko sa inyo. Magdadalawang taon na ako dito sa Japan at masasabi ko merong downside at may upside ang buhay dito sa Japan. Ang dami nating mga Pilipino na nangangarap na makahawak ng snow, and kapag nakakita ka ng Pilipino na nasa snow, may isip mo na wow, ang sarap ng buhay, OFW, mayaman. Pero hindi pala palaging ganon. Hindi pala palaging masarap. Nung first time ko na maka-experience ng snow, parang movie, parang mga napapanood ko lang sa TV. Parang sobrang peaceful tignan and sobrang payapa, and para sa akin naging symbol siya ng hope. Simula nung dumating ako dito, naging mas planado na yung oras ko, naging disiplinado ako, at mas nape-prepare ko na yung bawat linggo na lumilipas. At naisip ko kaya ganun ay dahil wala na ako sa bahay ng mga magulang ko. Nalayo na ako sa kanila and wala na sila para magpaalala sa akin ng gagawin ko. Natuto rin ako na maging mas maingat sa pagkain and mas maging healthy sa mga kinakain ko kasi mas mahirap magkasakit dito sa ibang bansa kasi wala kang aasahan na ibang tao. At lalo na kapag taglamig, mas mahirap magkasakit kapag taglamig kasi tutuyo talaga yung lalamunan mo. Pag inubo ka, ang sakit umubo, ang sakit sa lalamunan, and ang hirap kumilos. Sa 2 taon ko dito, mas na-enjoy ko yung winter kaysa summer. Kasi sa winter, pag jacket ka lang na makapal, okay na. Pag sa summer, kailangan mo lang tanggapin talaga na papawisan ka araw-araw. Kasi kapag winter sa trabaho, may heater. Sa kwarto, may heater. Sa bahay, may heater. Sa supermarket, may heater. Halos nagagawa nila ng paraan. Pero yung summer, mahirap talagang labanan, lalo na kapag nasa labas ka. Kapag lalabas ka, ang daming patong na damit. May t-shirt, may sweater, may jacket, may gloves, may boots. And dagdag gastos kasi dagdag kuryente sa heater, dagdag kuryente sa mainit na tubig. And yun yung mga downside na hindi maiiwasan dito sa winter side ng Japan. At minsan kapag sobrang lakas ng snow, lalo na pag tinamaan ng day off ko, nakaka-cancel yung train. So hindi ako makakagala or makakapunta sa mga second-hand store na pinupuntahan ko na nasa kabilang city. Dito kasi wala talagang magawa, supermarket lang. Pero at the end of the day, masasabi ko na sobrang sarap tumira dito sa snowy side ng Japan. Ang sarap tignan ng paligid, nakakakalma, and ang sarap magkape sa bintana pagkagising mo sa umaga kasi makikita mo yung paligid na punong-puno ng puti na may mga trees, and ang ganda lang tingnan. Pero gusto ko lang din sabihin na darating yung time na masasanay ka na sa lahat. Masasanay ka na sa lugar, masasanay ka na sa snow, masasanay ka na sa taglamig, magiging normal na lang lahat yan. Ang mahalaga ay paghandaan mo na hindi ka mainip at i-enjoy mo lang yung proseso. Kasi sabi nga nila, ang tao may pangarap, kapag nakamit niya na yung pangarap niya, may panibago na namang pangarap yan. At ang taong may gustong makamit sa buhay, hindi yan titigil hanggang hindi niya nakukuha yung gusto niya. Maraming salamat sa panonood. See you on my next one.